Isang magandang umaga sa inyong lahat at mapagpalang araw mga kapatid. Samahan niyo ako ngayong umaga sa ating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Samahan niyo ako sa isang panalangin. Ama ang Diyos na mapagmahal, kami po ay lumalapit, may pasasalamat, nagpupuri, sumasamba sa inyong kadakilaan. Samahan niyo kami ngayong umaga, turuan niyo kami, ibukas ang isip at aming kalooban upang maunawaan namin ang mga kagustuhan niyo para sa buhay namin, Ama. Tulungan niyo kaming Panginoon na maituon ang aming isip, aming puso, aming tenga, ang aming damdamin sa iyong mga salita at sa iyong kabanalan. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magsimulang ituon ang ating kaisipan, ang ating puso sa salita ng Diyos. Kaya samahan niyo ako sa ating pagbasa ng ating teksto ngayong umaga na hahalukayin natin, titingnan natin mula sa Marcos 9:38 hanggang 50. Medyo may kahabaan, kaya buksan niyo na po ang inyong mga Biblia at samahan niyo ako na basahin natin ang mga salita ng Panginoon para sa atin sa umagang ito. Simulan natin. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan nyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala." Sunod, 42. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putulang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putulang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata kaysa may dalawang mata ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. 49. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay nawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin niyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Pagpalain tayong lahat sa pagbasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Sa pagbabasa, marahil nakita nyo na-imagine nyo o naisip nyo ang senaryo o kalalagyan ng pag-usap
ni Juan at ang Panginoong Hesus at ng kanya pang ilang alagad. Natatandaan niyo sa nakalipas na talata ay talagang umiwas ang Panginoong Hesus sa grupo ng mga tao upang magkasarili lang sila ng kanyang mga alagad. Kaya napakahalaga itong pag-uusap nilang ito. At dahil nga dito, ako ay nag-isip, ano ang mensahe ng Panginoon sa atin tungkol sa talatang ito? At nabuo sa aking isip at nabigay niya sa akin ang ganito, na ang buhay Kristiyano ay naging posible lang dahil sa ano? Dahil kay Kristo. At dumating si Kristo upang magkaroon ng ano? Kaibahan ang buhay ng tao. Kaya binibigay niya itong mga aral na ito upang tayo, mga Kristiyano, ay mabuhay na kakaiba bilang ilaw, kakaiba ang ilaw at dilim, no? At asin at yung matabang, no? So talagang sinasabi niya dito na ang mga aral na ito ay patungkol sa kaibahan ng buhay Kristiyano. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, hayaan niyo akong hilingin kayo na samahan niyo ako na talakayin natin itong topic na ito, o paksa na ito, kakaibang pamumuhay mula sa Marcos 9:38 hanggang 50. At ano naman ang mensahe natin dito mga kapatid? Ito lang po, ang susubukin nating maintindihan. Una, nakakagawa ng pagkakaiba ang mga taong naiiba. Sa wikang English, ibig sabihin nito, only the difference makers are the ones who can make a difference. Kung kakaiba ka, magagawa ka ng pagkakaiba. Pangalawa, ang mga Kristiyano ay naiiba dahil kay Kristo at ito ang sentro ng ating pag-uusapan. At pangatlo, ang Kristyanismo ay kaakit-akit lamang dahil sa taglay nitong pagkakaiba. At dahil dito, bilang mga Kristiyano, ipamuhay natin ang ating pagkakaiba o kaibahan sa ibang tao. So paano ba tayo naiiba ayon dito sa ating tatalakayin? Ano ang kaibahan natin? Umpisahan natin, makita natin ito sa lesson na ibibigay sa atin sa verses 38 to 41. Ito ang mga kapatid, itong enkwentro ni Juan, pag-uusap ni Juan at ang Panginoong Hesus. So ang unang aral na nakita ko dito, ang kaibahan natin is bilang mga Kristiyano ay ganito. Nagkakaisa tayo sa pagkakaiba-iba. Iba-iba tayo, pero nagkakaisa tayo sa Panginoon. Ay ibig kong sabihin, ang lahat na nasa Kristo, tayo, tumanggap sa Kanya, anuman ang katayuan at kalagayan sa buhay ay nagkakaisa at pantay-pantay. Kaya nung sinabi sa kanya ni Juan na, ay may taong ganito, gumagawa, hindi naman natin siya kasamahan. Ay sabi ng Panginoon, ang sino man tumatawag sa aking pangalan at ginagamit ng aking pangalan ay kasama din natin. At ito ay nagbibigay sa atin ng palaala. Ang tendency natin, ang ating natural na reaction palagi ay, dito ako sa grupo na to, dito ako sa denominasyon na ito, dito ako sa iglesia na to. Ang iba ay hindi kasali dito, tayo lang. Tayo ang tama, sila mali. Ayun ang gustong sabihin ng Panginoon, natanggalin. Itong umiiral na pagiging kampi-kampi, grupo-grupo, ay isang Kristo lang naman ang pinapaniwalaan natin. Bagamat kailangan niya magkaroon tayo ng grupo-grupo, pero hindi dahilan ito upang magkaroon ng diskriminasyon o pagtanggi, unless lang, okay? Maliban na lang na ang mga grupong ito ay talagang taliwas sa kautusan ng Panginoong Hesus. Pero ang gusto kong ang tumimo sa isip ko dito, kung ano,
tayong mga Kristiyano ay dapat nagkakaisa sapagkat iisa lang naman ang Kristo natin. Ang lahat na kay Kristo, anuman ang katayuan at kalagayan sa buhay ay nagkakaisa at pantay-pantay. Sa Filipos 2:2 sinabi ni Pablo, "Lubusin niyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa." Kaya napakaganda yung ginagawa sa Los Baños. Meron silang Los Baños Army, yung Alliance for Reform Movement, na iba-ibang iglesia at denominasyon ay nagkasama-sama sapagkat sa harap ng Panginoon, kung tayo na kay Kristo, iisa lang tayo, pantay-pantay tayo. Bakit ko nasabi yun? Ito rin mga kapatid ang panalangin ng Panginoon at sinulat din ni Pablo ito sa Colosas. Kaya't sa kalagayang ito, wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo. Ang sinasabi niya, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. So, katulad ng sinasabi dito, sabi ni Pablo, sabi ng Panginoong Hesus, kung tayo nasa Kanya, lahat tayo pantay-pantay. Isa lang tayo. Okay? So, walang sasabihin na, "Uy, may ginagawa siya doon, hindi natin siya kasama. Dapat patigilin natin." Hindi pwede. Sapagkat tayo ay isang hangarin na bigyan ng kaluwalhatian ang Panginoong Hesus. Lalo na kung ginagamit natin ang Kaniyang pangalan at tayo ay sumasa Kanya. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga itong pagkakaisa, pagsama-sama ng mga magkakapatid kay Kristo. Sapagkat ito ang panalangin ng Panginoong Hesus noong gabi bago siya ay pako sa krus at hulihin. Ito ang kanyang dalangin, pagkakaisa. Pagkakaisa ang panalangin at hangarin ng Panginoong Hesus. Sa kanyang panalangin, doon sa Juan 17:21-22, ito mga kapatid, "Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako ay isa." At dahil nga dito, mga kapatid, sa pagiging kabilang ng Panginoong Hesus, anumang geographical location o saan man o anong grupo man, ay isa tayo sa Kanya at dapat magkaisa. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba sapagkat kahit na sabihin mo na ikaw ay sa ibang denominasyon, taga-ibang bansa ka, pero isa naman ang Kristo mo, pareho lang kayo. Ito nga ang naganda kong experience na kahit 'pag nagbibiyahe ako sa may iba-ibang lugar at makakita nga ng mga Kristiyano, talaga namang kapatid ang pagtingin sa'yo. Maging Haponesa yon, maging Hapones yan o Amerikano o ano man sa New Zealand, Australia, kung ano-ano mang lugar, kahit taga-European, basta may kay Kristo, isa lang. Yun nga ang kaibahan natin, yung pagkakaisa natin sa ating pananampalataya dahil tayo ay nasa kay Kristo. At dahil dito, mga kapatid, walang dapat lugar o pwesto ang mga inggitan, awayan, pagtatalo at kompetisyon. Ito, si Juan na mismo ang nagsulat. Natutunan niya sa Panginoong Hesus. Sinulat ito sa Juan 13, 34, 35, 34, 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, kayo naman ang magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sinulat ni Juan ito, mga salita ng Panginoong Hesus na sinasabi, magmahalan kayo bilang tanda ng pakikiisa sa akin.
na makikilala ng buong mundo na kayo aking mga alagad kung kayo ay nagmamahalan sa bawat isa. At kayo nagmamahalan sa bawat isa, magkakaisa kayo. Yun ang mensahe dito ng Panginoon sa kaibahan natin. Number one, kaibahan. Magkakaisa sa pagkakaiba-iba. Mayaman, marunong, mahirap, malakas, mahina, puti, anumang kulay. Tayo ay nagkakaisa sa Panginoon. Kakaiba tayo, di ba? Yun. Sunod tayo, siyempre, meron din dito na mahalagang mensahe na pag-aaralan natin sa talatang binasa natin, sa talata 42, 48. Ang kaibahan natin, dapat pinapakita ng Panginoon dito, nung nabanggit niya ang impyerno, nabanggit niya ang paglalagay ng pabigat na bato sa liig, lahat ng ito ay nagtutukoy sa pamumuhay na ang buhay Kristiyano ay dapat buhay na may disiplina at pagtalikod sa kasamaan at kasalanan. Yan ang makikita natin dito. Sapagkat kailangan tayong maging maingat at dapat wasto ang pakikitungo sa lahat, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Iwasan natin na ang sino man, mahina man o malakas, ay mabulid sa kasalanan dahil sa ating salita, dahil sa ating pakikitungo, sa ating pananamit. Okay? Sa ating pagtrato sa kanila. Dapat maging disiplinado tayo at wasto ang ating pamumuhay at pakikitungo kahit sa anong bagay na makikita ng ating kapatid, lalo na ang mga bagong mananampalataya. Sabihin na, ay, ganun pala yan, mga yan. Nagmumura din pala. O, ganun. Oy, nagdadaya din pala. O, pwede pala akong malate sa service. Late naman din sila eh. O, so, may mga konting bagay, pero malaki ang magiging resulta o consequence kung masisira at paghihina ang pananampalataya ng isang kapatid. Kaya nga doon sa unang Korinto, mayroon kasing usapan doon na tama bang kainin ang karne na hinahandog sa mga Diyos-Diyosan sa templo? Ang sabi ni Pablo ay ganito, kaya nga kung dahil sa pagkain ay tinutulak ko sa pagkakasala aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. Napakaganda, napaka-basic na kung sa aking pag-inom o pagkain ay mabubulid ang aking kapatid, hindi ko na gagawin. Ano kaya kung makita niyo si Kuya John sa beer house? Ano kaya mangyayari sa inyo? Papaniwalaan niyo ba ako at papaniwalaan niyo pa ba ang pananampalatayang Kristiyano? Na ako'y naglalasing doon at nagsasalita ng malaswang mga salita, pwede ba akong gawin yun? Hindi. Dapat mayroong disiplina tayo sa ating pamumuhay. Okay. Ano pa ang matutunan natin dito sa talatang ito? Sinasabi ng Panginoong Diyos dito, iwasan ang lahat ng kasamaan at kasalanan. At sinasabi nga niya na mas mabuti pa na wala yung mga bahagi ng katawan mo, mawalan ka ng mata, ng paa, o ng kamay, kaysa mapunta ka sa impyerno. Okay? So, kailangan kahit na dalawang kamay, dalawang paa, at dalawang mata. Kahit isa na lang, ang maiwan, ay importante, mapunta ka sa langit. Ibig lang sabihin ng tampak ng Panginoong Hesus ito, hindi niya sinasabi na literal, putulin mo yung kamay mo, o paa mo, o yung mata bulagin mo. Otherwise, ang daming bulag, ang daming lumpo, at madaming walang kamay. Ang ibig niya lang sabihin ay seryoso ang kasalanan. At bilang mga Kristiyano, ang ating attitude dito ay iwasan ng magkasala. Sapagkat alam naman natin na itong aral na 'to ay hindi masyadong patungkol sa mga Kristiyano na pupunta ka sa impyerno kasi hindi na yun, 'di ba, ligtas na tayo 'no? Pero ang sinasabi lang niya dito na
tayo ay may tungkulin sa mga taong hindi pa nakakakilala din kay Kristo sapagkat sigurado silang namumuhay sa kasalanan at kasamaan ay pupunta sa apoy na hindi na tumitigil at uod na hindi namamatay. May katungkulan tayo doon. Pero tayo bilang mga Kristiyano, ang sinasabi niya dito ay maging disiplinado kayo at maging wasto ang inyong pamumuhay. Okay? Yan ang ibig niyang sabihin doon. At sinasabi niya dito, iwasan lahat ang kasamaan at kasalanan. Sa unang Pedro 2:1 maganda. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Yun ang kaibahan natin. Dapat iba tayo doon. Kasi iniiwasan natin ang lahat-lahat na ito. Ngayon mga kapatid, tingnan natin to. Maging disiplinado tayo sa banal na pamumuhay. Pwede nating sabihin na yung kamay na to na sinasabi ng Panginoon ay tungkol sa ating paggawa. Yung mata ay sa mga bagay nating ninanais at ang paa naman ay sa pamumuhay natin. At ang sinasabi lang nito, maging disiplinado tayo sa ating gawain na ito ay patungkol sa kapurihan ng Diyos. Tayo ay maingat sa ating ninanais ng ating naisin na hindi magbubulid sa atin sa kasamaan at hindi tayo mag-grow. Hindi tayo magiging kaiba. Katulad na rin tayo ng karaniwang tao. Yung pagnanais nila, kayamanan man yan, o karangyaan man yan, o anong ambisyon yan, ay ganun din tayo. So, paano tayo naiiba doon? Okay. Pangatlo, pwede rin yung pamumuhay natin. Ano ba tayo? Nagdadaya ba tayo? Tayo ba ay nangungurakot yan? Tayo ba ay, ano, ginagawa natin? Nagdadaya tayo, nagsisinungaling? Lagi tayo maraming kaaway? Yan yung ano pa, yung pamumuhay natin. Pamumuhay natin. Kaya, sinasabi ng Panginoon, mga anak, mga kapatid, kakaiba kayo. Ang kaibahan nyo ay kayo ay namumuhay na matuwid. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. Tingnan niyo ito mga kapatid ha. Tayo ay ginawang ganap magpakailanman ng Panginoon. At tayo ay nililinis ng Diyos. Parang ano ibig sabihin nun? Ano? Ibig sabihin nun, sa harap ng Diyos, lahat tayo ay ginawa ng payak at malinis. Subalit ang kalinisan nito at pagiging payak na ito ay ipamumuhay natin araw-araw. Kaya yun ang sinasabi niya na nililinis ng Diyos. At ito ang pahiwatig sa atin ng Panginoong Diyos dito sa kanyang mga talata na ito. Maging disiplinado tayo sa buhay Kristiyano at talikuran ang anumang kasalanan sapagkat dapat nating ipakita ang kaibahan ng buhay Kristiyano. Na kahit may impyerno man dyan at tayo ligtas na sa impyerno, ay hindi nangangahulugang titigil tayo upang mamuhay ng wasto. Dapat nga nararapat na ipakita natin na dahil sa ating kaligtasan ay tayo ay namumuhay na wasto at karapat-dapat sa Panginoon. Yun ang kaibahan natin sa ibang tao. Okay? So ngayon, tayo ay dadako naman sa pangatlo. Ano yung pangatlong pagkakaiba natin? Ito mga kapatid, ang taong patuloy ito pala isang magandang, nakalimutan ko ito, pero ito ay magandang tanong. Ay paano naman ang mga Kristiyano na patuloy sa kasamaan at kasalanan? Anong masasabi niyo diyan, Kuya Jun? Ano? May nagsasabing Kristiyano sila pero patuloy naman sila sa paggawa ng kanilang kasamaan. Paano yun? Ano ang mangyayari doon? Anong sagot? Ganito mga kapatid. Ang taong patuloy sa kasamaan at kasalanan ay hindi tunay na ligtas. Hindi tunay na pinanganak na muli.
Kaya mag-ingat tayo. May mga taong nagsasabi na, "Okey, Kristiyano ako, born again ako," pero hindi naman nagbabago ang ugali, ay tingnan natin. Bakit? Sa unang 1:3-9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Malinaw, di ba, mga kapatid? Kaya ang mga taong nagsasabing Kristiyano ako, pero patuloy naman sa kasamaan at kadiliman ng buhay, ay tingnan natin, kausapin natin baka hindi tama yung kanyang paniniwala. Baka hindi tunay siyang pinanganak na muli o born again. Nakuha niyo, mga kapatid? Okay. So, pasensya na dun, ha. Ngayon punta tayo sa pangatlo. Anong pangatlong kaibahan natin, mga kapatid? Ito, basahin niyo. Katapatan at pagpapatuloy sa pagiging kakaiba. 'Di ba natandaan natin yung sinabi doon sa huling talata 50? Kung ang asin ay nawalan ng alat, paano pa ito? At kung kaya dapat kayo ay mamuhay na parang laging maalat, may pagkakaiba. Ano sabi doon, ano? So, ang ibig sabihin lang dito, mga kapatid, tayo ay mamuhay na tuloy-tuloy, consistent, na matapat, nagpapatuloy sa pagiging kakaiba. Sapagkat ang asin nga, 'pag nawalan na ng alat, eh, wala ng silbi, 'di ba? Sa At sinasabi do'n pati na ang lahat ay ano, dadaan sa apoy, ano? Ang ibig sabihin lang din, dadaan tayo sa pagsubok talaga sa buhay Kristiyano. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok na ito, dapat pakita pa rin natin ang katatagan, katapatan at pagpapatuloy. Sapagkat ang asin ay simbolo ng ano, faithfulness. Simbolo rin ito ng agreement or covenant with God. Kaya yung mga promises sinisil nila ng asin bilang tanda ng katapatan ng pangako sa bawat isa. Kaya tayo bilang asin ng mundo nga ay dapat magpakita ng pagpapatuloy, consistency. Okay? Hindi yung parang ah, ano yung patay sindi na ilaw. Ano? Minsan okay, minsan hindi. Ano, ganun ganon. Ay hindi ganon. Dapat tayo ay matatag, matapat, patuloy bilang asin. So sa gitna ng pagsubok at kahirapan, ipakita ang ating katapatan at kabanalan. Sabi nga doon, everyone will be seasoned with fire. So ayun, no? Will be tested by fire. Itetest tayo sa pagsubok at kahirapan. Pero ipakita natin ang ating katapatan at kabanalan. Parang asin na hindi nawawalan ng alat. Santiago 1:12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ganda, di ba, mga kapatid? Sunod. Manatiling matatag sa patuloy na paglago sa buhay Kristiyano. Ito ang isang magandang usapan. Kasi kadalasan, may mga tao nagsasabi, ay tama na ako ay ligtas. Alam ko na yan. Okay? Ayaw ng paturo, ayaw ng lumago, ni hindi mag-aral ng Biblia, walang Bible study group, ni hindi man lang nagkakaroon ng personal time with God sa umaga upang simulan ng araw sa pagbabasa ng salita at manalangin. Ano nangyayari? Hindi lumalago. Paano makikita ang kaibahan? Kung tayo parang pagising din, takbo sa pagkain, takbo sa opisina, wala na. Gawain, wala nang panahon para sa Panginoon. Okay? Kaya ang aking sinasabi dito palagi, patuloy ng paglago sa buhay Kristiyano. Sapagkat kung hindi ka lumalago, ang anumang bagay, di ba, alam nyo, kayo nagkahalaman, pag isang halaman na hindi na lumalago, eh, mamamatay na yan, patuloy na yan. Eh, maaaring gano'n din sa buhay Kristiyano natin, baka biglang mawala na ang iyong pananampalataya dahil hindi ka na lumalago. Okay? Kaya dapat
patuloy tayong lumago. At ito ang sinasabi ni Pedro. Sabi niya, dahil dito sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. 2 Pedro 1:5-7. Ganda, di ba? Nakikita natin dito yung paglago ng ating buhay Kristiyano. Hindi sapat na nananampalataya ako tapos na. Hindi eh. Dadagdagan mo yun ng praktikal na gawain, paglago, karunungan, pagtitiis, pagpigil sa sarili, at pagmamahal. Okay? Kita po niyo yan. Sunod tayo mga kapatid. Kakaiba tayo dahil patuloy na naging matapat sa paglilingkod sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kung ang Panginoong Yesus ay naglingkod, tayo walang rason kung bakit hindi rin tayo maglilingkod sa Kanya at sa Kanyang Iglesia. Diba? Kaya ito ang isang magandang palaala. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam nyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Unang Korinto 58, 58, 58. Nakita natin dito na patuloy, matatag, patuloy, at lumalago, naglilingkod. At pang-araw-araw na pamumuhay, mahangalaga din mga kapatid na ipakita rin natin yung ating praktikal na kakaibahan. Ito ang nakita ko, nung aking pag-aaral, ito ang nakita ko na praktikal na pwede natin gawin. Okay? Ito. Surprise sa mga kapatid. Ano to? Ipakita sa iba ang praktikal na kaibahan natin bilang Kristiyano. Una, magalak kayong lagi. Pangalawa, palagi kayong manalangin, madasalin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magbasa natin to sa 1 Tesalonica 5:16-18. Simpleng bagay. Kakaiba sila. Naghihirap man, may problema, magalak sila, masaya sila. Lagi sila sama-samang nananalangin at lagi silang nagpapasalamat. Kahit maliit na bagay, nagpapasalamat sila. Naiiba sila. Ibang klase. Kaya ito mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa atin dito, Panginoong Jesus dito sa Marcos 9:38-50, ay ganun lang. Kaibahang una, tayo ay nagkakaisa. Okay? Pangalawa, nagiging disiplinado at tumatalikod sa kasalanan. Pangatlo, patuloy na matatag, lumalago, at nagpapatuloy na may katapatan, paglago at paglilingkod bilang Kristiyano. Parang asin na hindi nawawalan ng alat. Patuloy na matapat, matatag, matibay. Yan ang kaibahan ng buhay Kristiyano. So masasabi natin, iba na talaga ang iba. Kita nyo? Iba na talaga ang iba. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos, akin pong sabihin na alalahanin natin at sa buhay. Manatili at lumago sa pagiging kakaiba upang makagawa ng pagkakaiba para sa kapurihan at kalawalhatian ng Panginoong Yesus. Sana po, nabihayaan tayo sa maikling panahon ng ating pag-isa at sana malinaw ang transmission din po ng mensaheng ito sa inyo. Maraming salamat sa ating Panginoon, purihin siya sa kanyang kadakilaan na nilikha niya tayo at iniligtas upang maging kakaiba. Ibang-iba at gumawa ng kaibahan dito sa lupa. Hanggang sa kanyang muling pagdating. Manalangin tayo. Salamat po sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataong makita na tunay nga ang kakaiba
ang buhay Kristiyano na ibinigay niyo sa'min. Dahil ang Panginoong Hesus ang gumawa ng pagkakaiba. Mamumuhay kaming hindi katulad ng sa mundo, kundi may isip, puso at diwang nagbibigay kadakilaan sa iyong pangalan. Salamat Ama, mabuhay kaming naiibangan upang ang mga tao ay makita ang kaibahan sa aming buhay at maakit sila na makiisa sa iyong kaharian dito sa lupa. Salamat Ama, basbasan mo kami ng iyong presensya, protection at provision. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon hanggang sa muli nating pagkikita. God bless us.